paano ba kami pwede magsimula at kumita dito sa aming mga YouTube channel. So ayan guys, ay ilan sa mga tanong na nababasa ko sa mga videos ko, especially this past few weeks. So that's why naisipan ko na gawan ng latest vlog yung about sa monetization, at malapit na rin kasi mag year 2025 para kahit papaano magkaroon kayo ng idea kung ano nga ba yung mga kailangan nyo gawin, ano ba yung mga requirements dito sa YouTube para ma-monetize nyo yung mga channels nyo. So tapusin nyo po itong video na ito guys, for sure madami kayong matututunan sa vlog na to. So hindi na natin papatagalin to guys, let's go! So ayun na nga guys, no, sa vlog na to ipapakita natin kung ano nga ba yung mga requirements dito sa YouTube para ma-monetize nyo yung mga channel nyo. And I know some of you nagiging interested na kayo na magsimula ng inyong mga YouTube channel, so that's why you can check our community post, at nakapost doon yung video natin kung paano nga ba kayo pwede gumawa ng inyong mga YouTube channel. And by the way guys, no, kung kayo po ay nakaka-comment doon sa mga videos natin, yung account na yon guys, pwede nyong i-consider na YouTube channel nyo na yon. Okay, kasi hindi kayo makakapag-comment sa mga videos natin kung wala kayong Google account, which is yun yung kailangan para sa inyong mga YouTube channel. So dito guys, ipapakita natin kung ano yung mga requirement. Pero una sa lahat, ito yung itsura ng earn sa dashboard ng ating YouTube Studio once na kayo po ay monetize na. And by the way guys, maraming salamat po pala sa mga bagong subscribers, sa mga viewers natin na consistent ang panonood sa ating mga videos, at kita nyo naman yung revenue natin guys. Kung dati nasa $200 lang, tapos umabot tayo ng $300 last month. So ngayon guys, no, so ayan na po yung revenue natin. Almost malapit na po tayo mag $500. And hopefully soon mas lumaki pa. Okay? So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung itsura ng YouTube Studio ng earn ng isang channel na hindi pa monetize. Okay? So gagamitin ko muna yung aking isang account, which is yung aking gaming channel. So hindi pa monetize yun, para makita nyo yung itsura niya. Yan. So switch natin yung account. So yan yung dashboard ng isang channel ko. Kasi guys, sa mga di nakakaalam sa YouTube Studio, pwede po kayong magpalit ng account kung dalawa yung YouTube channel nyo. So click nyo lang ito, yung logo na yan, tapos switch account. Ayan. Pero dito guys, ipapakita natin sa inyo yung earn tab ng aking channel na hindi pa monetize. So kiklik ko yung earn. Ayan, kung titignan nyo guys, ganyan po yung format na makikita nyo kung sakali man na hindi pa kayo monetize, okay, sa inyong mga YouTube channel, no? So as you can see, become a YouTube partner. Ayan, nakalagay dyan, next milestone is start earning, journey, ayan, etc. Membership, supers. Okay, nakalagay po dyan yung mga pwedeng maging eligible once na kayo po ay maging qualified dito. Okay, so meron po kasi tayong dalawang criteria ng monetization. Okay, so yung una tinatawag natin na semi-monetize o semi-monetization. Yung pangalawa naman guys is standard monetization. So ito yung term na ginagamit ko dito sa dalawang ito. So mauna muna tayo doon sa semi-monetization. So yung requirement doon guys, no, is kailangan nyo lang po ng 500 subscribers. Tapos dapat within last 90 days meron kayong 3 video na uploads sa inyong mga YouTube channel. At dito guys, madaming nalilito kasi akala nila, lalo na dun sa mga bago, na kailangan nilang ma-reach yung short views requirement at saka yung watch hours requirements, which is dyan po kayo nagkakamali guys. Ang nakalagay po kasi dito is N1 of the following, meaning it's either yung 3,000 watch hours or yung 3 million public shorts views within 90 days. So ipapaliwanag natin yan guys. Yung subscribers, ito yung mga nag-subscribe sa ating channel, ito yung bilang na makikita nyo sa subscribers. So which is ang requirement po ni YouTube para maging eligible kayo dito is 500 subscribers. And then yung 3 video uploads, so dapat within 3 months or 90 days is meron kayong 3 video upload, which is para sa akin sobrang imposible naman siguro na wala kang upload sa loob ng 3 buwan. Okay, so requirement din po yan. And then ito guys, yung public watch hours, ito po guys para sa mga bago, especially dun sa mga hindi nakakaintindi ng ibig sabihin ng watch hours or dun sa mga baguhan po sa YouTube. So yung public watch hours guys, ito yung panonood ng mga viewers natin sa atin. Like for example, nag-upload ka ng video na 15 minutes. Okay, and then meron kang isang viewer na tinapos yung video mo. So automatically may makukuha kang 15 minutes hours views doon sa viewer na yon. So for example, merong 10 na nanood doon sa 15 minutes video mo. Okay, and then tinapos nung 10 na yon, so ilan lahat yon? So 15 minutes kada isa. So meaning 2 hours and 30 minutes yon in total.
'Di ba? So napakwenta tayo ng wala sa oras. So meaning yun yung watch hours. Yun po yung panonood sa atin ng mga viewers natin. Kasi madaming nalilito sa views at saka sa watch hours. Yung watch hours po, yung tagal ng panonood ng mga viewers natin sa atin. And then yung views naman po, ito po yung simula nung clinic ng isang viewer yung ating video. So makakount na po siya as one view. Okay? And then yung shorts views naman po, no, kung nanonood kayo ng mga nakaraang vlogs natin guys, is pinaliwanag ko yung pinagkaiba ng watch page ads at saka ng short speed ads. So dito guys, kung hindi nyo makukuha yung 3,000 watch hours, is pwede nyo pong pwede kayo mag-focus doon sa shorts nyo or doon sa short speed ads, which is yun nga 3 million ang requirement ni YouTube para makapag-apply kayo dito sa semi-monetization. So dito sa semi-monetization guys, ang pwede nyong ma-applyan or makuha is yung una, membership. Okay, yung pangalawa is yung supers. And then yung pangatlo is shopping. So by the way guys, yung shopping for sure hindi pa kayo magiging interesado dito kasi ito po ay nakadepende kung magkaroon man kayo ng online business or sariling merchandise dito sa YouTube. Okay, pero itong membership guys at saka supers, napaliwanag na po natin yan dun sa nakaraang video. Okay, so yan pa lang. No, yan pa lang. At ang iba sa inyo magtataka, DJ, hindi pa ba dyan kasama yung sa watch page ads at saka dun sa short speed ads? Kasi yun talaga yung gusto namin ma-reach eh. Yun talaga yung gusto namin makuha or dun talaga kami gusto namin dun mag-focus. Okay, so dito na nga guys. So napaliwanag na natin yung sa semi-monetization. So mag-proceed na po tayo dito sa standard monetization. So nakalagay po dito guys, continue to grow. So ito na po yon. Watch page ads, earn from ads and YouTube premium on the watch page. So pinaliwanag ko po ito doon sa video natin last time regarding dito na po papasok yung revenue natin from ads and then yung sa short speed ads. Okay, so earn from ads and YouTube premium in the short speed. Okay, so DJ, yung monetization ba sa semi at saka sa standard monetization ay magkahiwalay po? Honestly guys, magkasama lang yan. Okay, kumbaga itong sa standard monetization is continuation lang siya ng semi-monetization. Like for example, na-reach mo na yung 500 subscribers or 3,000 watch hours. Yung iba magtataka na, DJ, mare-reset ba yan para ma-reach ulit namin yung sa standard? So guys, hindi po. So magtutuloy-tuloy lang yan. For example, na-reach mo na tong semi-monetization. So meaning, kung may 500 subscribers ka na, ang kailangan mo na lang ma-reach dito is another 500. So total of 1,000 subscribers sa standard monetization. And then, dito po sa watch hour, ng standard monetization kasi continuation lang yan. So for example, naka 3,000 watch hours ka na doon sa semi, so dito sa standard 1,000 watch hours na lang ang kailangan mo para makapag-apply ka dito sa watch page ads and short speed ads. Okay? So for sure guys, yung iba sa inyo nalilito na, DJ, bago ako medyo nakakalito yung explanation mo. So in short guys, no, ipapaliwanag ko sa inyo ng mas detalyado. So kanina alam ko detalyado na natin pinaliwanag, pero ngayon guys mas lilinawan pa natin. So dito sa YouTube kasi guys, okay, meron tayong iba't ibang perks na makukuha. So katulad nung sinabi ko sa inyo nung una, yung membership. So binibigyan kayo ng pagkakataon na kumita sa YouTube pag nagpa-member ang isang viewer nyo sa channel nyo. Okay, and then pangalawa, yung supers, ito po yung donation na binibigay ng mga viewers natin sa ating mga live stream or ating mga videos. Okay, it's either super thanks sa videos, super chat, super stickers sa ating live stream. So yung supers, guys, wala siyang pinagkaiba dun sa stars na binibigay ng mga viewers from Facebook. So sa YouTube naman, supers. So ito guys, magiging eligible lang kayo dito sa membership, sa supers at shopping kung ma-reach nyo na yung semi-monetization, which is yung 500 subscribers, 3 video uploads within last 90 days, and of course dito sa 3,000 watch hours or 3 million public shorts views. Like for example, na-monetize na kayo dito sa tatlo, so itutuloy nyo lang po yan. Pag naabot nyo na yung 1,000 subscribers, at saka yung 4,000 watch hours or kung nakapokus kayo sa shorts, kung naabot nyo na yung 10 million shorts views, edi automatically guys, matatanggap na rin po kayo dun sa standard monetization. So kumbaga yung monetization sa watch page ads at saka yung monetization sa short speed ads ay madadagdag lang siya doon sa benefits nyo bilang isang monetized channel. Okay? At ito guys, uulitin ko ha, dito po sa standard monetization, hindi nyo kailangan maabot itong parehas na ito.
itong 4,000 watch hours or 10 million views or public shorts views within last 90 days. Kung babasahin nyo po yung nakalagay and one of the following, it's either 4,000 watch hours lang po yung ma-reach nyo or yung 10 million public shorts views. So, isa lang po dyan sa dalawa na yan. Okay, so para klaro po tayo. At for example guys, naabot nyo na po yan, automatically mag-iiba po yung format ng monetization tab nyo. So, magkakaroon kayo ng apply button dito. Once na napuno nyo na po yan lahat, yung bar na yan. Ibig sabihin, pag meron na kayong apply button, pwede na po kayong mag-apply sa monetization. And by the way guys, sa monetization, meron tayong 3 steps na dapat fill upan. Okay, so ipapakita na lang po natin sa right side ng ating vlog. So yung una is yung inyong personal identification. So more on inyong private info yung ilalagay nyo dyan. Okay? And then yung pangalawa naman po, dito na po papasok yung pag-fill up nyo sa inyong mga Google AdSense account. So ulitin ko guys, no, kaya po ang pinakang advice ko sa mga bago dito sa YouTube is wag nyong pangunahan si YouTube kasi pag kayo po ay nag-apply ng monetization, is kasama na po siya doon sa step 3 para makapag-apply kayo. So which is yun po yung step 2 sa monetization. So gagawa kayo ng Google AdSense account kung wala kayong Google AdSense pa. Kasi guys, sa mga di nakakaalam sa YouTube or sa Google AdSense, sa isang tao, isang Google AdSense lang po yung pwedeng gawin nyo under your name. Katulad sa akin guys, doon sa aking pangalan, okay, doon sa DJMA ko na channel. So isang Google AdSense lang po yung gamit ko. So pag gumawa ako ng bago, bawal ko nang gamitin yung pangalan ko ulit. So ibang pangalan na. So, ganun po siya. Okay? And then yung pangatlo guys, dito na po i-review ng YouTube team kung kayo po ay pasok sa monetization. Kasi baka mamaya, may mga viewers tayo na, nako, na-reach ko na yung requirements. Sure, 100% mamomonetize na ako. So, dyan kayo nagkakamali guys. Una sa lahat guys, si YouTube mahigpit na po yan as of now, especially year 2025 na. So, mas humihigpit po siya sa pagre-review ng YouTube channel, especially dun sa mga content natin. So, yung unang nire-review ni YouTube, okay, sa ating mga YouTube channel is yung ating channel format. Okay? So, yung mga thumbnails natin, kung okay ba, pasok ba siya sa community guidelines, wala ba siyang nalalabag na rules, and of course, yung content natin. So, meron kasi siyang tinatawag na human reviewer at saka yung parang nagre-review lang ng computer or AI. No? So, pag sinabing human reviewer, so meron silang representative from YouTube na sila talaga yung nag-check mano-mano kung pasok yung contents mo sa criteria ng monetization. And then, yung AI reviewer, so ito yung parang computer ang nagre-review para masabi na pasok ka sa monetization. At sa mga nagtatanong, DJMA, gaano ba katagal yung pag-review ng isang YouTube channel? So ako guys, naalala ko, inabot ako ng 3 days. Okay, pero madalas yung iba 2 days lang eh. Pero pagka medyo busy or talagang sobrang dami nang na-monetize within that day, so inaabot po ng 4 days to 1 week. Okay? So, ganun lang naman guys. Ganun lang kasimple, no? Kung titignan nyo, ganito yung itsura ng YouTube monetization sa YouTube Studio pagka kayo po ay hindi pa monetize, no? So, ayan, kailangan yung maabot yan. Pero kung kayo po ay kumikita na, and at the same time, talagang consistent yung viewership nyo, nagge-generate kayo ng revenue sa mga viewers nyo, so ganito na po yung magiging itsura niya. So, papakita natin ulit yung main channel, which is, alam ko nakita nyo na to. Ayan, di ba? So masarap sa mata. Ibig sabihin, yung mga pagsubok na pinagdaanan mo before, nalagpasan mo na siya at ito na inaani mo na lahat ng kumbaga pinaghirapan mo. Okay, so sa mga di nakakaalam guys, si DJMA po is 4 years na sa YouTube. So honestly, ang tagal ko na, no? Pero yung subscribers ko talagang hindi ganun lumobo. Pero katulad nga ng sinabi ko sa inyo guys, wala naman yan sa bilis, wala naman yan sa tagal. Nasa pagiging consistent mo pa rin yan. Okay, kasi at the end of the day, walang ibang tutulong sa inyo kundi yung mga sarili nyo lang. Lalo na sa pag-angat ng mga YouTube channels natin. Okay, so ayan guys, no, yung sinahod natin last month, $289. So ngayon, nasa $414 siya. So kung titignan nyo po yung revenue natin guys, so grabe. No? So that's why I will take this chance na magpasalamat po sa mga viewers natin from YouTube. Ayan guys, grabe yung lobo ng revenue natin ngayong November. So almost mag-30k na. Okay, at meron pa tayong isang araw. Kasi yung ni-review lang nito guys until November 29 pa lang siya. So meaning meron pa tayong November 30.
Okay, kasi delay po yung pag-reflect nito sa monetization. So that's why meron pa tayong isang araw. So sabihin natin, estimate natin na yung magiging revenue natin ngayong buwan ng November is nasa 25 to 26,000 pesos. Okay? Sa watch page ads lang po yan mga kaibigan. So, wala na ako masabi. So, yun lang. And hopefully guys, natapos nyo po itong video na ito at sana po ay nakatulong ito dun sa mga kaibigan natin na nagtatanong na DJ, may ano ba yung latest requirements sa YouTube? Paano ba ma-monetize? So, kahit paano guys dito, pinaliwanag natin ng detalyado yung mga requirements para po pag dumating yung time na kayo po ay nakapag-apply na, at least may idea na kayo. So, yun lang naman guys. Maraming salamat. God bless and more power po sa ating lahat. Okay, salamat!